Kristo ang pag-ibig ng Diyos sa mga pagding at kaisa ng Espiritu Santo na may sumainyo lahat. Mga minamahal na kapatid, pagdiriwang natin ang muling hapunan ng Panginoon, ginubilad ka at sinisimulan natin ngayon ang pag-alaala sa misteryo ng pagkapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay na si Kristo na ating tagapagligtas. Ito ang gabi ng pagmamalas ng ating Panginoon na siyang lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng paghuhugas niya sa mga paa ng kanyang mga alagad. Ito ang gabi ng pagkakalob niya ng banal na Eucharistia na siyang alaala niya sa bagong timang. Ito ang gabi ng pagkakabili ng bagong utos pananalangin ng Panginoon sa pagkakaisa ng lahat sa mga nananampalataya sa Kanya, sa pagsasaliwa ng Kanyang salita at buhay. Hilingin natin makabahagi tayo sa Kanyang nararamdaman, sa Kanyang pag-ibig na nagdudulot kaligtasan. Kaya naman marapat natin ihanda ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng misteryo ng pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at paglilinis ng ating mga kalooban. Dinaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga nabiling Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na may panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kawaan kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kawaan kami. Panginoon, kaawaan mo. Papuri sa Diyos ang kaitasan. Okay po. So, last part na po ng pasok na po ang leader. Sa unang pagbasa, ang pagsasalo sa Kordero ng Pasko ay nagbabadya ng mangyayari sa huling hapunan, isang pagsasalo-salo ang pagbabahaginan sa hapag ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong pambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila sa kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabagay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa, ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa ika-14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hakbang at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi rin iyon, lilinsunin ito at kakanin kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging
ayos ninyo sa pagkain nito. Nakadikis, nakasandalyas, at may tamang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa Egypto, lilibutin ko ang buong Egypto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Egypto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo. Walang pinsala mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Egypto. Ang dugo ang siyang nagiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito ay